Ama naming Diyos, Panginoon, sa umagang ito, bigyan mo po kami ng pangunawa. Bigyan mo po kami ng pagkakilala sa katotohanan na una sa amin ay magkaroon ng buhay ang katotohanan na aming mga mapapakinggan, na mamatay sa aming mga puso at sa aming mga pagdadalawang isip at sa aming mga pagmamatuwid ang kawalan ng pananampalataya. Hinihiling ko po, Panginoon, na simula sa amin sa iglesia ay magkaroon ng linaw ang aming mata, ang aming unawa, natanggapin namin ang iyong salita, ipasakop namin ang aming buhay sa iyong mga salita. At upang makita namin ang kapangyarihan nito na magbabago sa aming mga pananaw, sa aming mga damdamin, sa aming panloob na pagkatao. Ultimately, ito ang magbabago ng aming mga lakad upang makasunod kami sa mga halimbawa ng aming Panginoong Hesukristo. At upang sa ganoon, sa pagsunod namin kay Kristo, kami rin ay maging mga epektibo tao at matatapang na may husay sa pagtuturo at sigasig at pagtsatsaga na ipangaral ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa gitna ng masamang panahong ito, sa gitna ng mga taong walang pananampalataya, at sa gitna ng mga taong naghahanap ng maidadahilan sa iyo, ay bigyan mo kami ng Espiritong mula sa iyo na maging matapat sa iyong panawagan at sa mga salita na iyong ipinasabi sa banal na kasulatan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ang teksto natin ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 3, verse 7 hanggang verse 10. Matthew chapter 3, verse 7 hanggang verse 10. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseyo at Saduseyo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mag-isip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, at ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy." Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa natin ng kanyang salita. Nung nakaraang linggo, ipinangaral sa atin yung patungkol sa katangian ng tagapangaral ng Panginoong Hesukristo, na siya ay may mga katangiang taglay sa kanyang mensahe na ipinangangaral, sa kanyang pamumuhay na ipinamumuhay, sa kanyang layunin at sa kanyang paninindigan. Binigyan tayo ng exhortation
na dapat matutunan nating sumunod kay Kristo upang tayo ay maging tagapamalakayan ng tao. Ang unang iglesia ay nakapag-akay ng maraming kaluluwa, hindi dahil sa natuto ang mga miyembro ng soul winning, kung hindi dahil sa mga miyembro ay natutong lumakad sa bagong buhay. Sapagkat ang mga miyembro sa unang iglesia ay natutong mamuhay na kontra sa sistema ng sanlibutan ito. Sapagkat ang mga miyembro sa kanilang pagsunod kay Kristo ay mas pinili pa nilang mamatay kaysa suwayin si Kristo at ang kanyang kalooban. At sa ganong paraan sila ay nagsipagtagumpay. Sa palagay ko na kahit namatay sila na hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo, sila ay tunay na nagtagumpay sapagkat ang kanilang pananampalataya ay dumating sa atin. Kahit pa 2,000 taon ang pagitan natin sa panahon nating ito at sa panahon ng unang iglesia. Sapagkat kapag binasa mo mga banal na kasulatan, partikular sa mga gawa ng mga apostol, hindi mo makikita ni isang bahid ang anino ng kompromiso. Ni hindi mo makikita na sa loob ng iglesia ng Panginoong Hesukristo kanilang tinolerate ang mga kalapastanganan at pagsisinungaling, alang-alang sa pagkakaisa at sa sinasabing pag-ibig at pag-unawa. Hindi, sapagkat ang gawain ng Panginoong Hesukristo ay merong isang agenda. At yan ang paghahari ng Diyos. At dahil diyan, sa kabila ng malabo at pabago-bagong panahon at iba't ibang uri ng Kristyanismo na ating nakikita araw-araw, hindi tayo maaaring magkamali pagdating sa kung ano ang Ebanghelyo ayon sa Panginoong Hesukristo. Yun nga lang ang tanong, itatanggapin baga ng tao ang Ebanghelyo na ipinangangaral ni Kristo? Ang ipinangangaral na Ebanghelyo sa panahon natin ngayon ay madaling Ebanghelyo. Posibleng Ebanghelyo. Samantalang ang Panginoong Hesukristo mismo nagsabi na ang mga Kristiyano ay papasok sa makipot na landas. At ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na mas maraming papasok sa maluwag na daan at yun ay magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ang mga apostoles din ay hindi makapaniwala sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. At kanilang tinanong ang Panginoong Hesukristo, sino ang maliligtas? At sumagot ang ating Panginoon, sa tao ito ay imposible. Subalit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. At hindi niya tinutukoy ang pagkakaroon ng asenso sa daigdig na to, kagaya ng ginagamit ng marami patungkol sa talatang yan. Ang tinutukoy niya ay ang kaligtasan ng tao. Na ang Ebanghelyo ay hindi dapat padaliin. Sapagkat sa kapanganakang muli, hindi tao ang nagpapasya, kundi ang Diyos ang nagpapasya. Walang ipinanganak sa daigdig na to na pumili para sa kanyang sarili. Wala siyang ginawa maliban sa siya ipinanganak, na hindi siya nakapili ng pamilya, hindi siya nakapamili ng kulay, na hindi siya nakapamili ng kasarian. Sabi ng siyensya, ito ay napagdidesisyonan sa pamamagitan ng mga genes ng magulang. Yun ay nakakapagdagdag sa ating pangunawa. Pero dahil tayo ay mga Kristiyano at naniniwala tayo sa Diyos, alam natin
na bago pa nga man lalangin ang sanlibutan, alam na ng tao, alam na ng Diyos kung sinong tao ang ipapanganak sa daigdig na to. So ngayong umaga, ang pag-uusapan natin sa pangangaral ko ngayong umaga, tutugunin naman natin sa inyong mga isip at puso at sa pananalangin. Kaya ako laging binabanggit pag-uusapan natin. Sapagkat ang pangangaral ay dialogue. Umaasa ako na tutugunin nyo to sa Panginoon. Ang paksa na dadalhin sa atin ngayong umaga ay mga hadlang sa pagsisisi. Bakit binibigyan natin ng emphasis ang aral patungkol sa pagsisisi? Makikita natin na ang mga propeta, kahit mismo si Juan Bautista at ang Panginoong Jesucristo at ang mga alagad ay nagbigay ng importansya sa pangangaral ng pagsisisi. Sapagkat dito sa ating binasa sa chapter 3 ng Matthew, klarong-klaro na ang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas ay pagsisisi. Sa paghahanda ni Juan Bautista sa daraanan ng Panginoon, ang ipinangaral niya ay pagsisisi. Hindi basta pagbalik sa mga sinaunang aral. Hindi basta pagsasagawa ng mga sinaunang ritual. Kung hindi, ang kanyang ipinangaral ay patungkol sa moral na katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. At yung mga nagpahayag ng kanilang mga kasalanan ay kanyang binautismuhan sa Ilog Jordan. Ganoon nung una, mga kapatid, at lalong higit ngayon sa kanyang muling pagbabalik, kung si Juan Bautista ay nangaral para ang mga tao ay maging handa sa unang pagdating ni Kristo, ay lalong higit na bigyan natin ito na importansya ngayon. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik ay katapusan na ng sanlibutan. Noong unang dumating si Kristo, naparito siya upang mamatay at muling mabuhay, upang tuparin ang pag-asa ng mga lumang tao sa lumang tipan. Para sa mga Hudyo, ang kanilang pag-asa sa kanilang kaligtasan, na tayong mga hintil ay nakabahagi sa bagong tipan na ginawa ng dugo ni Kristo. Subalit sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, ay para lubusin ang ating kaligtasan. Ang mga namatay kay Kristo ay kanyang muling bubuhayin. At ang mga naghihintay kay Kristo ay kanyang kakasamahin magpakailanman. Subalit, ang kanyang pagbabalik ay para hatulan ang mga hindi sumasampalataya sa kapahamakan. Di lalong higit na importante ang mensahe ng pagsisisi sa panahong ito. Sapagkat sa huling panahon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, nagsigawa kami ng mga dakilang bagay sa iyong pangalan, na sasagutin naman sila sa Panginoon. Sasagutin sila ng Panginoon, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo mga kilala, kayo ay mga manggagawa ng kasamaan. Kaya ipinangaral sa atin ng evangelistic service kung anong klaseng pagsisisi ang ipinangaral ni Juan. Ang pagsisisi na binasa natin sa Matthew chapter 3 ay pagtalikod sa kasalanan. Hindi ito pagkukubli ng kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi shortcut upang sa ganoon ng mga masasamang gawain ng tao ay huwag nang tignan ng Diyos. Sapagkat ang ipinangaral niyang pagsisisi rito ay pagpapahayag ng kasalanan. Sinasabi ng mga kawikaan, siyang nagkukubli ng kanyang kasalanan na hindi giginhawa. Subalit siyang nagpapahayag at tumatalikod sa kasalanan ay nakakatagpo ng awa. Natutunan din natin
na ang pagsisising ito, kaya ito imposible sa tao sapagkat nangangailangan ito ng bagong kalikasan. Hindi ito basta pagbabago ng relihiyon, o hindi ito basta pagbabalik loob sapagkat saan magbabalik loob ang taong makasalanan? Sa Diyos na hindi niya kilala. Hindi. Sapagkat sa umpisa pa lang sa ating kapanganakan, pinanganak tayo sa kasalanan. Hindi basta pagbabalik loob sa Diyos. Ito ay pagkakaroon ng bagong kalikasan. Na imposible na kagaya ng sinasabi na Juan Bautista, mula sa mga batong ito ay gagawa ang Diyos ng isa pang anak ni Abraham. Ang pagsisising ito ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ito basta pagkilala kay Kristo at pagkatapos tatalikuran natin si Kristo. Kung hindi isang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nalalaki pa ng pagsisisi. At ito ay nagdudulot ng mga bungang nagpapakita ng bagong buhay. So ang bibigyan natin ng tuon ngayon ay bakit ang ilan na naparoon kay Juan Bautista ay hindi nakatagpo ng pagsisisi. At dalawang kadahilanan ng nakita natin sa Mateo 3. Ang una ay pagdadalawang isip. Pangalawa ay pagmamatuwid. At marami pang kadahilanan sa loob ng dalawang kadahilanan na yan na titignan natin. Una, hindi nakatagpo ng pagsisisi ang mga ilang pumunta kay Juan Bautista dahil sila ay nagdadalawang isip. Tignan natin sa talatang 7. Nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino sa inyong nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Alam natin sa mga usapan, karaniwang ginagamit ang mga ahas bilang larawan ng pagkukunwari at pagtataksil. Ang estilo ng pagkuha ng tiwala at pagkatapos, yung kanilang binanggit na po, nang kinuha nilang pagtitiwala ay kanilang sisirain. Yan ang mga ahas. Sila ay nagdadalawang isip sapagkat ang kanilang pagsisisi ay tinutulak lamang ng takot. Nang tinanong sila ni Juan Bautista, sino ang sa inyo ay nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Ito rin ang tinanong ni Juan Bautista sa lahat ng tao na pumupunta sa kanya, hindi lang sa mga Pariseo at sa mga Saduceo. At binasa natin yan sa nakaraan sa Lucas 3:7-14. Alam natin na ang mga tao ay kumikilos ayon sa takot. Pag nakakita nila ng mga dilubyong darating, kapag may kapahamakang darating, mga signos, nagmamadali ang tao, nagpapanik ang tao, at gagawin niya ang pwede niyang gawin sa kanyang sarili para siya'y maligtas. Lalo na sa isang bansa na ang kultura nila ay relihiyoso. Narinig nila na may nangangaral patungkol sa hatol ng Diyos. Sila'y pumunta doon sa pag-aakala na sila'y makakatakas sa hatol ng Diyos. Sapagkat alam nila ang hatol ng Diyos. Ang takot sa darating na paghuhukom. Kaya lamang, ang takot sa hatol ng Diyos at ang pagmamahal sa kasalanan ay dalawang puwersang naglalaban sa isip ng tao, at ito'y hindi parehas at ito'y magkaiba. Sa isang banda, ang tao ayaw maparusahan sa kanyang kasalanan.
Pero sa isang banda, gustong-gusto niyang gumawa ng kasalanan. Yan nagdudulot sa kanya ng pagtatalo sa kanyang isip. Nagpagtatalo sa kanyang puso. Kagaya ng bata na binawalang maglaro sa labas. Gusto niyang makipaglaro sa kanyang kaibigan pero siya'y pinagbawalan, pero sa isang banda natatakot siya sa disiplina ng kanyang magulang. Kagaya ng estudyante na ayaw bumagsak pero ayaw ding pumasok. Kagaya ng tao na ayaw maghirap pero ayaw magtrabaho. Dalawang magkakontrang bagay. Ang isa ay makatakas sa hatol ng Diyos at ang isa ay magpatuloy sa kasalanan. Natatakot ang tao para sa kanyang buhay. Natakot ang tao para sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga ari-arian. Subalit napakahirap para sa kanya na iwanan ang mga kasalanan na nagbigay sa kanya ng ligaya at pamumuhay na kanyang nakasanayan. Yan ang nagbibigay ng dalawang isip sa tao. Kahit pa halos nararamdaman na nila ang apoy ng impyerno, kaya lamang sa isang banda tumitimbang sila sa mga bagay ng sanlibutan ito. Para silang mga asawa ni Lot na nagmamadali silang lumabas sa Sodom at Gomora. Subalit hindi pa man siya nakakalayo, ay lilingon na sinabi ng anghel, "Huwag kang lilingon." Siya ay lumingon sa pag-alala ng kanyang mga kayamanan at ari-arian sa nag-aapoy na Sodom at Gomora. Para silang mga Israelita na kinikilabutan sa kulog at kidlat sa bundok ng Sinai, nang ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos at ang unang utos na nakasulat doon ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Subalit sa sumunod na pagkakataon, sumamba sila sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Aaron nang hindi nila makita si Moises ng 40 araw. Ganyan ang kalagayan ng tao. Napakalakas ng puwersa at tawag ng kasalanan sa kanyang laman at sa kanyang pag-iisip. Mga kapatid, totoo na ang pagkatakot sa Panginoon ang umpisa ng kaalaman. Subalit ang pagkatakot sa Diyos ay hindi nag-iisa. Sapagkahit ang mga demonyo ay natatakot din sa Diyos at nagsasabi, "Parurusahan mo na ba kami ngayon nang wala pa sa panahon?" At sila'y nakikiusap sa Panginoon, "Huwag mo kaming dalhin sa impyerno. Baka sakali, baka pwede mo kaming pagbigyan ng lugar sa mga baboy." Subalit hindi ganong klase ng pagkatakot sa Diyos ang nais niyang makita sa taong nagsisisi, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay kinakasama ng pagkakilala sa Diyos, ng pag-ibig sa Diyos, ng pagpapakumbaba sa Diyos, pagnanasa sa Diyos, paghingi ng tulong sa Diyos, paghingi ng biyaya sa Diyos sapagkat siya'y mabiyaya at maawain. At isa pang dahilan kung bakit silang nagdadalawang isip, sapagkat ang mga Pariseyong ito ay dumating upang subukin si Juan Bautista. Tignan natin yung isang perspektibo sa John chapter 1. Sa John chapter 1 verse 19 hanggang 25. John chapter 1 verse 19 hanggang 25. At ito ang patotoo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, "Sino ka baga?"
At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang itianong, kung gayon, ano ka? Ano nga? Ikaw baga ay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya ay sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. 24, at sila'y isinugo buhat sa mga Pariseo. So pumaroon sila sa pagpababalat kayo nang kunwari sila'y magpapabautismo. Sa pagtatanong na akala mo'y gustong matuto, subalit dumating lamang upang manubok. Ito ay kawalan ng pananampalataya. Makikita natin sa isang perspektibong ito kung na bakit siya pinuntahan ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ito ay para mag-imbestiga. At sa huli sila ang hahatol. Sila ang magpapasya kung ang mensahe ba ni Juan Bautista ng pagsisisi ay totoo at dapat pakinggan. Isang klase yan ang pagmamayabang ng tao. Isang dahilan, ba't di siya nakakarating sa pagsisisi? Bagamat nakikita niyang malinaw ang salita ng Diyos, sa pag-aakala niyang siya'y marunong at magaling sa kanyang sarili, kanyang iisipin, susubukin ko. Titignan ko. Sa pagmamayabang ng tao na sila pa yata ang dapat sumubok sa Diyos, kaysa ang Diyos ang dapat sumubok sa atin at sa mga tao, ay hindi sila nakakarating sa konkretong pagdidesisyon. Ito ay kawalan ng pananampalataya, samantalang natatakot na sila sa kanilang puso. Na ang takot nila sa hatol ng Diyos ay ebidensya na ang kanilang konsyensya ay hindi tuwid sa paghuhukom na darating. Alam ng tao sa kanyang sarili na may mali siyang ginagawa. Alam ng mga Pariseo ang kanilang mga pag-iimbot. Alam ng mga Pariseo at Saduceo ang kanilang mga pagpapaimbabaw. Napakasimple ng mensahe ng pagsisisi. Pero tinanong nila si Juan Bautista, sino ka ba? Ginawa na yan nila sa mga propeta. Kahit sa Panginoong Jesucristo, ginawa nila yan. Na nagtanong sila, ano bang ginawa mo para maniwala kami sa iyo? Yan ay kahangalan. Yan ang kahangalan ng tao. Sapagkat walang tao na nakatitiyak na may parating na sakuna ang magdadalawang isip na tumalon para sa kanyang ikaliligtas. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, na kapag nasusunog ang bahay, kahit ang pinaka mahigpit mong kaaway ang sumilip sa bintana mo at magsabi sa iyong ililigtas kita sa nasusunog na bahay, isang tabi mo, ang alitan yung dalawa, makaligtas ka lamang. Subalit ang mga taong ito, sa pagsubok nila sa mensahe ng pagsisisi, hindi nila nakikita na ang paghuhukom ay darating na talaga. Sa Roma 1:22, binanggit ni Pablo, ang mga nagmamarunong ay nagiging mga mangmang. Ano ba ang mensahe ng pagsisisi? Ito hindi paghatol sa tao. Kung hindi pababaga na ang Diyos pinauunawa sa tao kung saan siya nagkakamali upang sa ganun ay kanyang mapanghawakan ang katwiran ng Diyos para siya'y makatayo sa harapan ng Diyos. Yan ang mensahe ng pagsisisi. Hindi mo kailangan palabuin ang salita.
Walang mabuting salita para sa salitang sakit. The more mong pinasisimple ang mga technical na term ng medisina, lalong dumarating ka sa katotohanan na ang sakit ay hindi maganda. Mabuti pang i-explain mo yan sa mga scientific terms, at least hindi masyadong mabigat sa kalooban. Pero kapag binanggit na ang salitang cancer, AIDS, mga bagay na naiintindihan natin kaagad, naiintindihan natin din na hindi biro ang ating kalagayan. At kailangan natin ng seryosong lunas. Pero may mga taong hangal na nagsasabing, titignan ko muna kung lalala ako bago ako magpagamot. Titignan ko muna kung mamamatay ako bago ako magsisisi. Yan ay pagdadalawang isip. At yan ay kawalang pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, binasa natin yan sa Deuteronomy at binanggit niya kay Satanas, huwag mong tutuksohin ng Panginoon mong Diyos. Lalo na nung nakita na natin ng ilang beses at paulit-ulit ang katotohanan ng kanyang salita. Kaya hinamon sila ni Juan na magbunga, na dapat sila magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Sa talatang 8, tandaan natin mga kapatid, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. James 1:8. Ang pagsisisi mula sa pusong nagdadalawang isip ay hindi magbubunga ng tunay at karapat-dapat na bunga ng tunay na pagsisisi. Nagdadalawang lakad sapagkat nagdadalawang isip. Ang Kristiyano ay meron lamang isang buhay. At yan ay buhay na mula kay Kristo. Ngayon, titignan natin yung pangalawa. Ang pangalawa ay mas pamilyar sa atin. At madalas nating nababanggit sa talatang 9. Talatang 9, inunahan sila ni Juan Bautista sa kanilang pangangatwiran. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ang pangalawang hadlang sa pagsisisi ay pagmamatuwid. Paghahanap ng dahilan upang i-exempt ang sarili sa mensahe ng Panginoon. Ang mga Hudyo ay maraming dahilan para magmatuwid. Una, sapagkat sila ay entitled. Sa kanilang pag-unawa, dahil sila ay anak ni Abraham ayon sa laman, may pananagutan sa kanila ang Diyos. Imbis na mangibabaw ang kanilang pananagutan sa harapan ng Diyos, iniisip nila ang Diyos ay may pananagutan sa kanila sapagkat sila ay mga anak ni Abraham. At maaari nating sabihin na ang Diyos ay mayroong mga pangako sa tao na kanyang tutuparin at kanyang gagawin. Pero hindi ito sa kabila ng ating pagpapatuloy at pamumuhay sa kasalanan. Kahit pa ipangako ng Diyos sa atin ang maraming bagay, hindi iyan sa kabila ng pamumuhay sa kasalanan. Mapapatunayan natin ang mga bagay na yan sapagkat ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano, una sa lahat ay binibigyan niya ng garantiya. At ang garantiya ng kanyang pangako ay ang banal na Espiritu na namumuhay sa kanyang mga pinangakuan. Na yung banal na Espiritu na rin na yan ang tumutulong sa mga Kristiyano upang matamo nila ang mga pangako ng Diyos. Pero hindi ganoon ang pag-iisip ng mga Hudyo. Ay pinangaral sa kanila, magsisi kayo. Anong sagot nila? Mga anak kami ni Abraham. Alam namin yung bautismo.
Ang bautismo ni Juan Bautista hindi bago sa kanila. Sa lumang tipan, marami silang mga panuntunan patungkol sa paghuhugas, mga simbolo ng kabanalan. Ang mga saserdote, ang mga Levita, bago maghandog sa templo, naguhugas ng kamay. Ang mga babae na bagong panganak at katatapos lang ng buwan ng dalaw, meron silang mga ritual sa paghuhugas. Ang mga Hudyo na nakahawak sa mga patay at maruruming bagay, meron silang mga paghuhugas. Sa panahon ni Moises, nakasulat yan. Sa Second Temple, ibig sabihin sa Second Temple, sa panahon na nakatayo ang templo na ginawa sa panahon ni Ezra, hanggang sa templo ni Herodes, yan ang Second Temple period. Yung mga paghuhugas na yan ay ginawa na nila ang paglulubog at ginawa na nila pang araw-araw. Na sa panahon ni Moises, yan ay mga simbolo lamang. Subalit sa panahon ng ikalawang templo, sa panahon ng mga Pariseo at Saduceo, ginawa na rin nila yan para sa moral at sa kanilang matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang mga hentil sa kanilang panahon na gustong magpa-convert sa Judaismo, tatlong bagay ang kailangan gawin. Una, dapat magpatuli. At pagkatapos magpatuli, maghahandog sa templo. Pangatlo, babautismuhan. At sila ngayon, bagamat sila'y hintil, ay sila'y magiging kabilang sa mga Hudyo sa panahon niya ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya nang dumating si Juan Bautista, sinasabi niya, magsisi kayo sapagkat narito na ang paghahari ng Diyos. Nangatwiran ng mga Hudyo, bakit nyo kami babautismuhan? Mga anak kami ni Abraham. Ang mga hintil lang dapat bautismuhan. Sila dapat ang bautismuhan. Sila ay dapat tuliin, maghandog sa Diyos ayon sa kautusan. Pagkatapos magpabautismo. Subalit hindi nila naiintindihan na ang bautismo na itinuturo ni Juan ay minsanang bautismo. Hindi kagaya ng ginagawa nila sa mga paghuhugas na linggo-linggo ginagawa, araw-araw ginagawa, sa tuwing may mga kapistahan ginagawa. Ang paghuhugas na dinadala sa bagong tipan ay minsanan lamang paghuhugas. Lalong higit, nang si Jesucristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay, ang kanyang dugo ay minsanan na lamang nahandog. Na ang pagtutuli sa mga hintil ay sa puso. Ang kanilang paghahandog ay si Kristo. At ang kanilang bautismo ay bautismo ayon sa bautismo na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles. Subalit, pinangatwiran nila, ang anak kami ni Abraham. Tignan natin sa John chapter 8. Ginamit din nilang pangangatwiran ito sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad niya, magpatuloy kayo sa aking salita, at kayo'y magiging mga tunay kong alagad. Anong sagot nila? Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Anong sagot nila sa verse 33? Kami binhi ni Abraham, at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? At sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So kahit sabihin ng tao, anak ako ni Abraham, hindi ka alipin ng Diyos, alipin ka ng kasalanan. Kung kaya't kailangan mong maunawaan ang ebanghelyo ng pagsisisi. Para sa kanila, ang pagiging anak ni Abraham ay katumbas ng pagiging anak ng Diyos. Verse 41. Ginagawa ninyo ang gawa ng inyong ama.
Verse 40. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginawa ninyo ang gawa ng inyong ama. At sinabi nila sa kanya, hindi kami inanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Nagmamatuwid ang tao sa pag-aakala niya na siya'y anak ng Diyos. Isang delikadong doktrina yan na kumakalat sa sanlibutan ito. Na lahat ay anak ng Diyos. Bakit kailangan natin magsisi? Ang Diyos ay mabuting Ama. Kung tayo may nagkasala sa daigdig na to, may purgatorio at doon tayo lilinisin sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya niya bang itapon ang kanyang mga anak sa impyerno? Sabihin mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Kung alipin ka ng kasalanan. Yan ay isang maling pagmamatuwid. Kaya nga ang sinasabi ni Apostol na Juan, ang pagiging anak ng Diyos ay karapatang ibinibigay ng Diyos. Hindi ayon sa laman at dugo. Walang taong ipinanganak sa panahong ito na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, walang taong ipinanganak na anak ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos, pero ang ating mga kasalanan ay nagpapatunay na hindi tayo sa Diyos. Kung kaya't kinakailangan nating magsisi, kinakailangan natin ng mensaheng ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hindi sa laman at sa dugo, ni hindi sa kalooban ng tao, na kahit ang mga hintil na nabautismuhan ng mga Hudyo ay makapagsasabing, Hudyo na rin kami, mga anak na rin kami ni Abraham sapagkat kami natuli na, sapagkat pinili namin ito at ginusto namin ito. Ay hindi rin sila makakapagsabi na sila ay mga anak din ni Abraham. Ni walang taong kayang gawin niya sa sarili niya na siya'y maging anak ng Diyos. Walang taong gumagawa at nagdidesisyon sa kanyang sarili na siya'y maging anak ng Diyos. At ito ay isang katotohanan sa Biblia na nakakalimutan ng Iglesia ng Panginoon. Kung kaya't karaniwan ang mga iglesia ay napapasok ng mga kunwaring anak ng Diyos sa pag-aakala na dahil nagdesisyon ng tao ay anak na siya ng Diyos. Subalit ang karapatang ito ay ibinibigay doon sa mga tunay na may pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. At paano tinatanggap sa Jesucristo? Bilang Panginoon sa kanyang salita. Pagsampalataya sa kanyang salita. Na yan ang magiging umpisa ng iyong buhay bilang Kristiyano, na kung paano mo tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon, gayong kalalakad sa Kanya. Napakaraming nagsasabing sila ay anak ng Diyos, pero hindi nila alam na dapat pala silang tumalikod sa kasalanan. Tsaka na lang nila nalaman, sineryoso na nila ang kanilang pagiging Kristiyano 5 taon patapos silang mabautismuhan. Ang tanong ko ngayon, anong desisyon ang ginawa mo nung tumanggap ka kay Kristo? Ipagmamatuwid mo ba na ikaw ay anak ng Diyos samantalang namumuhay ka sa kasalanan? Yan ang dahilan kung bakit mas mahirap magdala ng Hudyo sa kaligtasan at lalong mas mahirap magdala ng professing Christian sa kaligtasan. At yan ay hadlang sa pagsisisi. Na idinidinay ng tao ang realidad ng kasalanan sa kanyang buhay. At ang biyaya ng Diyos ay na nagiging panakip-butas sa lahat ng kasalanan ng tao. At ang kamatayan ni Kristo ay nagiging walang kabuluhan na kahit mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit mga mapag-imbot, kahit mga sinungaling, kahit mga mapagmataas, ay may pag-angkin sa dugo ni Kristo.
At ito ay masamang bagay na mangyari sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Isa pang pinanggagalingan ng kanilang pagmamatuwid ay ang kanilang over-familiarity sa mga bagay na maituturing na makadiyos. Binasa natin kanina sa Deuteronomy 6. At ito'y sinusunod ng mga Hudyo na talagang strict. Na sa bahay ng kanilang mga magulang, ang mga salita ng Diyos ay nakaukit sa pinto, nakalagay sa kanilang mga noo, nakalagay sa kanilang mga kamay. At itinuturo sa kanila paulit-ulit na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Masyado na silang pamilyar sa mga bagay na maituturing na makadiyos. Simula pagkabata. Ang kanilang ordinaryong buhay ay umiikot sa kautusan, mga tradisyon at kasaysayan na nag-uugnay sa kanila sa mga banal na bagay. Dahil dito sa kanilang pananaw, marami na silang alam tungkol sa Diyos at sapat na yan para sabihin sila'y ligtas na sa paghuhukom na darating. Walang pinagkaiba yan sa taong simula pagkabata na sa simbahan na at tinuruan na ng Biblia. Walang pinagkaiba yan sa taong naikot na lahat ng relihiyon. Walang pinagkaiba yan sa tao na halos kabisado na ang Biblia kaya ng kalagayan ng mga Hudyo. Dahil dito, kung titignan mo, ang mga Hudyo ay lamang sa ating mga hintil. Sabagkat simulat sa pool nang sila'y ipinanganak, ay napapalibutan na sila ng mga bagay tungkol sa Diyos. So, basahin natin sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1 hanggang verse 2. Ano ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ngayon, tignan natin sa chapter 9, verse 4 hanggang 5 ng Romans. Romans 9, verse 4 hanggang 5. Pawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Isipin mo kung ikaw Hudyo, halos sasabihin mo, ang Kristo ay aking kamag-anak. Kayo mga Kristiyano, yung binabasa niyong lumang tipan, kwento namin yan. Over familiarity, sapagkat sila yung mga anak ni Abraham. Si Apostol Pablo ay merong magandang sagot sa pagmamatuwid ng mga Kristiyano. O dapat kong sabihin, sa pagmamatuwid ng mga Hudyo, na dapat din nating pag-isip-isipan kung tayo ay mga Kristiyano. Basahin natin sa chapter 2 ng Romans. Chapter 2, verse 17. Ito ang sagot ng Apostol Pablo sa pagmamatuwid ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala na ikaw ay taga-akay ng mga bulag at ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan ay meron kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan.
Ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, nanakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. At sa mga bagay na yun, binabanggit ni Juan Bautista ang pagsisisi. Ba't mga anak kayo ni Abraham? Alam nyo pala ang kalooban ng Diyos. Ba't nagpapatuloy kayo sa kasalanan? At sila'y nagmamatuwid na parang hindi nila kailangan ng mensahe na dala-dala ni Juan Bautista. Napakahirap ng sitwasyon na yan. Sa panahon nating ito, sa panahon ng Kristiyano na marami nang nakakaalam ng Biblia, at papangaralan mo mga taong nagmamatuwid na sasabihin, alam ko rin ang Biblia. Sasagot naman tayo ayon sa sagot ni Apostol Pablo, alam mo pala ang kalooban ng Diyos, ba't hindi mo ginagawa? Sasabihin mo matagal ka ng Kristiyano. Ano nangyari sa buhay mo? Sasabihin mo na alam mo ang kalooban ng Diyos, bakit naliligaw ka? Sasabihin mo, alam ko ang paglilingkod sa Diyos. Marami akong karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi ka naglilingkod sa Diyos? Sa ganung bagay, mga kapatid, ang pangangaral ng pagsisisi ay maraming masasagasan. At walang ibang gagawin ng tao dyan maliban sa magdalawang isip o magmatuwid. Ang magdadalawang isip ay parang nagtatanga-tangahan. Teka lang, hindi ako sigurado, baka. Saka na lang, hindi pa ako sure. Na para bagang liligawan ka pa ng Diyos para magbagong buhay. Para seryosohin mo ang iyong pakikitungo kay Kristo, baka kailangan ka pang suyuin ng Panginoong Diyos samantalang alam mong siya'y mabuti. Sa isang banda, ang iba naman ay taas noo sa kanilang pagkakasala na sila'y magmamatuwid. Ang mensahe ng pagsisisi ay una sa lahat, sa panahon ni Juan Bautista ay hindi pinangaral sa mga hintil. Una sa lahat, ipinangaral ito sa mga Hudyo, sa makatuwid, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan. Bago dumating sa mga hintil na kagaya natin, maaring sa umagang ito ang ating atensyon ay nasa ating pag-evangelistic service. Upang magkaroon tayo ng unawa kung paano itong mga tao na dinadala natin sa Panginoon ay makakakilala kay Kristo. At ating maiintindihan bakit ang dinadala natin kay Kristo ay napakahirap magsisi. At yan ay magandang kaisipan din. Subalit, hindi ba pwede rin nating isipin na una sa lahat ang mensahe ng pagsisisi ay nauuna sa atin, tayo na nasa Panginoon na. Sapagkat tayo, kagaya ng mga Hudyo, ay dapat mga tagapagturo sa mga mangmang, ilaw sa kadiliman, liwanag ng mga naliligaw, tagapagpatotoo na ang buhay ng pagsisisi ay totoong buhay, na ang Panginoon ay sadyang nagpapatawad at tumutulong sa kanila na lumalapit sa Kanya na may bagbag na kalooban at humihingi sa Panginoon ng tulong at banal na Espiritu, pag-asa at pananampalataya. Kahit pa sabihin natin na iba na ang panahon natin ngayon, oo, iba na ang panahon natin ngayon, subalit parehas lang yan na uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, tignan natin paano sinagot ni Juan Bautista
ang mga hadlang na yan. Huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Verse 9, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Gusto ko sanang maghanap ng kasagutan, ng step by step na paraan upang ang tao ay makatanggap ng pagsisisi. Napakadaling hanapin ang hadlang, pero ang kasagutan ay tanging sa Diyos lang. Nang si Nicodemus ay nangusap sa Panginoong Jesucristo tungkol sa paghahari ng Diyos, sa John chapter 3, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, maliban na ang tao ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa inyo, sa iyo kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon, gayon ang bawat ipinanganganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo sa kanya ay sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Kung ikukumpara mo yung verse 4 at saka verse 9, parehas lang yung tanong ni Nicodemo. Nagpapakita sa atin na hindi sinagot ni Kristo yung tanong niya. Sinabi ni Nicodemo, paanong mangyayari na ang tao ipapanganak na muli? Papasok ba sa tiyan ng nanay niya? At sumagot si Jesucristo na ipinaliwanag niya ang kapanganakan muli, pero hindi niya yan ipinaliwanag sa paraan na gagawin ng tao. Hindi niya sinabi, Nicodemo, merong 3 hakbang para ipanganak na muli. O merong 4 na hakbang para ipanganak na muli. Hindi. Ipinaliwanag niya dyan na ang kapanganakang muli ay nag-uugat sa ipinangako ng Diyos sa propeta Ezekiel na ang Diyos ang magwiwisik ng malinis na tubig sa puso ng tao at siya mismo ang maglalagay ng Espiritu sa puso ng tao upang ang tao ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Ipinahayag ng Panginoon sa verse 6 na magkaiba ang kapanganakan sa laman, na hindi porket Hudyo ka, anak ka na ng Diyos. Iba ang kapanganakan sa Espiritu. Kaya sinabi niya kay Nicodemo, huwag ka na magtaka kahit Hudyo ka pa at kahit Pariseo ka pa, kailangan mo din na ipanganak na muli. Huwag ka nang magtaka kung ikaw ay anak ni Abraham at pamilyar ka sa mga banal na bagay, marami kang karanasan sa mga relihiyon at pananampalataya, kailangan mong ipanganak na muli. Ipinaliwanag niya sa verse 8 na ang kapanganakan sa Espiritu ay parang galaw ng hangin.
Hindi mo alam kung saan ang galing. At hindi mo rin alam kung saan paparoon. Parang bagyo na nakikita na lamang yan sa satellite pag malapit na sa Pilipinas. Pero hindi nila alam kung saan talaga nagmula. Meron silang mga teorya paano nabubuo. Pero ganun, nakita na ang mata ng bagyo, alam na ang lakas ng bagyo, subalit hindi pa rin tiyak ang pag-asa sa direksyon na tatahakin. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pwedeng lumihis, pwedeng dumiretso. Ganun ay pinanganak sa Espiritu. Walang step sa kapanganakang muli. Sapagkat ito ay nag-uumpisa at nagtatapos sa paggawa ng Diyos. Bigla mo itong makikita sa tao na ang tao ay pinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang profession sa pananampalataya at pagsisisi. Kaya nga sinabi ng Juan Bautista, sapagkat kahit sa bato ay kaya ng Diyos gumawa ng mga anak ni Abraham. Hindi niya sinabi kung paano. Hindi niya sinabi kung ilang steps ang kailangan gawin para ang bato maging anak ni Abraham. Pero kanyang sinabi, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay darating kasabay ng pagkilos ng banal na Espiritu. Sapagkat yan ay katunayan na si Jesucristo ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Sa kanyang dugo, dumating na sa atin ang bagong tipan. At anong sinasabi sa bagong tipan? Ilalagay ko ang aking mga salita sa kanilang mga isip. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila'y aking magiging bayan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. Binanggit natin kanina si Propeta Ezekiel 36 verse 25 hanggang 27 at pansinin natin dito na lahat na ito ay gawa ng Diyos. Ang paghuhugas sa puso ay gawa ng Diyos. Sabi niya, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis. Saan? Sa buo ninyong karumihan. Kaya nga ang pagpapatawad ng Diyos ay binibigay niya minsan at magpakailanman. Sapagkat ang kanyang paglilinis ay sa buong karumihan ng tao. Anong lilinisin ng Diyos? Mga karumihan at ano? At lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Verse 26, bibigyan ko rin kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa o bagong espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman o pusong malambot. At kayo'y magsisitahan, verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. Kaya nga ang ipinangangaral ni Juan Bautista ganito, binabautismuhan ko kayo sa tubig,
Pero may darating pagkatapos ko na magbabautismo sa inyo sa tubig, na magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. May darating pagkatapos ko na magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Sapagkat sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo. Kaya may Acts chapter 2, may Pentecostes. At simula noon, ang banal na Espiritu na ang nagpapatalikod sa tao mula sa kasalanan. Ng banal na Espiritu na ang naglalagay ng pagtitiwala sa puso ng tao. Ang Espiritu na ang naglalagay sa puso ng tao ng pagpapasakop sa Diyos. Ang Espiritu na ang gumagawa sa tao na talikuran niya ang dati niyang kanyang buhay, ang kanyang Diyos-Diyosan, at siya'y maglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Hanggang sa pagdating ni Kristo. Kung malupit na ang pangangaral ni Juan Bautista, lalong higit na mas malupit ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat wala nang maikakatwira ng tao sa Diyos. Sapagkat sasabihin mong ikaw ay makasalanan, mayroong banal na Espiritu. Sasabihin natin na tayo ay mahina, mayroong Espiritu ng biyaya at ang Espiritu ay hindi puwersa, hindi kuryente, hindi impluwensya ng Diyos, kundi mismo ang Diyos na nananahan sa ating mga puso. Kung kaya't mga kapatid, wala rin akong ibibigay na steps kung paano ang puso natin ay lalambot sa harapan ng Diyos. Kung paano ang puso ng tao ay lalambot sa harapan ng Diyos. Isa lang ang kailangan nating kilalanin ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ng Diyos gumawa ng anak ni Abraham galing sa bato. Isipin mo na mga simbahan ngayon ng Panginoon at ako'y nalulungkot na lubha na hindi nagbibigay ng importansya sa pangangaral ng pagsisisi, na hindi tinutuwid ang mga miyembro, bata mang Kristiyano o matandang Kristiyano, itinatayo nila ang iglesia ng Diyos sa pamamagitan ng mga batong puso at matitigas na tao at hindi ng mga puso na binago ng Diyos. Sapagkat bakit napakahirap kilalanin samantalang nababasa natin sa salita ng Diyos kung ano ang tama? At kung tayo ay nagkakamali, ay nandyan naman ang kapatawaran ni Kristo at ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Hindi natin gugustuhin na itayo ang iglesia sa pamamagitan ng mga batong patay, sapagkat tayo ay mga batong buhay. Binuhay tayo ng Diyos sa isang bagong pag-asa. Subalit kikilalanin natin ang abilidad ng Diyos. Kaya ng Diyos. Sana lamang ay masasabi natin sa ating sarili, kinaya ng Diyos sa buhay ko. Ginawa ng Panginoon sa akin. At alam kong gagawin din ng Diyos sa iba. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay palagi niyang pinagpapaunahan ng kanyang salita. Isaiah 55 verse 11, kanyang sinabi, ang aking salita ay hindi babalik sa akin ng walang kabuluhan. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Ado may isip na ang pangangaral ng pagsisisi ay may dalawang mukha.
Ang una ay para makonfirma sa tao ang kanyang kaligtasan. Ang pangalawa ay upang makumpirma sa tao ang kanyang kapahamakan. Siyang hindi sumasampalataya kay Kristo at hindi tumatanggap ng lubusan kay Kristo at hindi nagtitiwala sa kanyang salita ay hinatulan na sabi ng Ebanghelyo. Gayunpaman, hindi babalik ang salita ng Panginoon sa kanya ng walang kabuluhan. Meron siyang ginagawa sa ating mga isip at puso sa tuwing ipinangangaral ang salita ng Diyos. At anong gagawin mo sa salita ng Diyos na pinauuna niya sa iyo? Paano ba dapat tinatanggap ang salita ng Diyos? Hindi ba dapat na pag-unawa natin na ang ating pag-iisip ay hindi kagaya ng pag-iisip ng Diyos? Hindi ba dapat na pag-isip-isip natin habang dumarating ang salita sa atin ng Diyos na ang ating mga lakad ay hindi kaparehas ng lakad ng Diyos? Hindi ba dapat naisip natin na kung gaanong mataas ang langit kaysa sa lupa, ganon kalayo ang dunong ng Diyos sa atin? Ngayon, kung dumating ang salita ng Diyos sa buhay natin, anong bunga nito? Kung kaya't si Propeta Isaias ay tumatawag noon pa man at ngayon ipinangangaral sa Ebanghelyo, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. At kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang nyebe ay mula sa langit, ay hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mga hasik at pagkain sa mga ngain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga o hindi gaganap ng kinalulugdan ko. Ang kailangan ay basta ipangaral ng matapat at ng may mabuting intensyon at walang halong daya ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang ipinangangaral ang salita ng Diyos para pagpalain ng tao, ipinangangaral din ang salita ng Diyos para selyuhan ang kapahamakan ng tao sapagkat ayaw niyang tumanggap ng salita ng Diyos. Kagaya ng ipinanganak si Kristo at si Juan Bautista na din para sa pagtayo ng marami sa Israel at para sa pagbagsak ng marami sa Israel. Ganon din ang tungkulin ng manggagawa. Sisiguraduhin sa iyo ng Diyos na pagsuway mo, ipapahamak ka ng sarili mong gawa. Subalit kung ikaw ay magpapasakop kay Kristo, bibiyayaan ka ng Diyos. Kung kaya sasabihin mo, hindi ba nagtatagumpay ang pangangaral? Sapagkat walang nakokonverte. Napakabigat ng pangangaral. Paanong may maliligtas? Luminga-linga ka sa hampas ng Diyos. Sa pagpapalakas ng Diyos. Sa pagpapahina ng Diyos. Sa pagtatayo ng Diyos. Sa pagbabagsak ng Diyos. Parehas siyang ginagawa ng Panginoon. Siya ang gumawa ng gabi, siya ang gumawa ng umaga. At hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na walang kabuluhan. Kaya mga kapatid,
Ang impyerno ay patunay na hindi babalik ang salita ng Panginoon sa kanyang walang kabuluhan. Kung kaya't hindi tayo pinanghihinaan ng loob, ang mensahe ng pagsisisi ay kailangang ipangaral. Sapagkat si Jesucristo ay namatay na para sa mga kasalanan. Hindi siya basta para mamatay, para mabuhay lang ang tao, sapagkat hanggat may kasalanan ang tao mamamatay. Namatay si Kristo para pawiin ang kasalanan, para bigyan ang tao ng buhay sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng makatuwirang paglakad sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, kakaunti na lang ang ating panahon at malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang disiplina ay dapat mag-umpisa sa mga tahanan ng Diyos. The judgment must begin at the house of God. Kung ang mga tao, maghahanda ba sila sa pagbabalik ni Kristo? Matatakot sila sa lindol at bagyo. Tatawag sila sa kanilang mga Diyos. Pero una sa lahat, tayo dapat ang tumatawag sa Panginoon. Tayo dapat ang nagpapakumbaba. Tayo dapat ang nagmamadali pumasok sa kalangitan. Tayo dapat ang nagmamadali na umiwan sa sanlibutan. Upang sa ganoon, sana sa masaganang biyaya ni Kristo, sana gamitin pa tayo ng Panginoon sa maraming kaluluwang napapahamak. At doon mo mapagtatanto, kaya pala mahirap ang kaligtasan. May nakakasumpong ba sa kaligtasan? Meron. Yung mga tao na kumilala sa salita ng Diyos. Sapagkat kung kaya ng Diyos, kaya talaga ng Diyos. Huwag nawa sana ang pagdududa natin. Ito mag-disqualify sa atin at mag-eliminate sa atin sa napakaraming pagpapala ni Kristo. Gayunpaman, ngayong umaga, alam na natin ang dalawang hadlang sa pagsisisi. Pagdadalawang isip at pagmamatuwid. At isa lang ang solusyon dito. Kaya ng Diyos. Sa ating side bilang tao, isa lang, pananampalataya sa Diyos. Isa lang. Sapagkat kung kaya ng Diyos, paniniwalaan natin, kaya ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng matigas na puso. Paniwalaan natin, ayaw ng Diyos ng matigas na puso. Paniwalaan natin na ayaw ng Diyos ang kasalanan ginagawa natin. Ayaw ng Diyos na sumusuway tayo. Ayaw ng Diyos na hindi tayo namumuhay sa kalooban niya. Ayaw yan ng Diyos. Paniwalaan natin yan at sa ganyang pag-iisip, yan ang unang hakbang sa pagsisisi. Pagkilala sa katotohanan, ayaw ng Diyos. Ngayon, o Diyos, kung ayaw mo, anong sunod kong maiisip? Kung ayaw ng Diyos, ibig sabihin, kaya ng Diyos na gawin na yung mga ayaw niya sa akin, alisin niya. Palitan niya ng mga bagay na gusto niya. At doon, nagiging konkreto ang pagsisisi at pananampalataya. Kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Sa susunod na pag-uusapan naman natin ang hatol ng Panginoon sa kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya.
Nawa iyong pinagtibay ang aming paniniwala sa iyo. Sa mga bagay na hindi mo gusto, sa mga bagay na hindi mo kalooban, sa mga bagay na ayaw mong makita sa amin, mga bagay na ayaw mong lakaran namin, ay dapat naming kilalanin at pagtiwalaan sa iyo na ayaw mo. At mapapahamak kami ng mga bagay na ginagawa namin na kahit ayaw mo. Ngayon pa man nakakita kami ng pag-asa, na wala sa amin ang pag-asa kung hindi nasa iyo ang pag-asa, sapagkat kaya ng Diyos na kahit gaano katigas ang puso ng tao, ay kaya ng Diyos gumawa ng isa pang Abraham, at kaya gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham. Na mga Hudyo hindi ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Hindi sa kautusan, kung hindi sa iyong salita na inilagay mo sa puso namin, na ang kapurihan na hindi sa tao, kundi ang kapurihan ay sa Diyos. Ipinakikiusap namin sa iyo, Panginoon. Ipinakikiusap namin sa iyo na baguhin mo ang aming mga puso palagi. Baguhin mo ang espiritu sa loob namin. Ang tuwid na espiritu, basag na puso at mapagpakumbaba ang ibigay mo sa amin, Panginoon. Gawaan mo kami ng bagong puso. Yung puso na kalulugdan mo, yung puso na magpapasakop sa iyong salita at magtitiwala sa iyong salita. Likhaan mo kami, O Diyos, ng malinis na puso. At patnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa loob namin. Upang ang aming pagpapatotoo sa sanlibutan ay maging tunay na pagpapatotoo. Kahabagan mo ang iglesia. Gawin mong matatag ang aming kalooban samantalang ikaw ay naglilinis ng iglesia. Gawin mo, Panginoon, kung anong gusto mo sa amin. Ikaw na rin nagsabi, hindi babalik sa iyo ang iyong salita. Subalit maawa ka, O Diyos, bigyan mo kami ng pagkakataon na kung kami ay nagkakamali ng aming nilalakaran, kami po ay maituwid sa aming lakad. Gawin mo kaming matapat at hindi kami magkukompromiso sa iyong salita, samantalang kami po ay iyong binubuo bilang isang iglesyang matatag at ipinahahayag mo sa aming kalagitnaan kung sino ang mga taong gagamitin mo at ang iyong itinatayo upang maging mga haligi at katuwang sa iglesia. O Diyos, sa iyong mga gawa ay nailigtas kami ng maraming beses. Napakabilis ng aming puso magtiwala, napakabilis ng aming mata na mabulag, napakadali ng aming puso na mahulog ang aming mga damdamin. Subalit, marami kang ginagawa sa buhay namin na nagliligtas sa amin sa mga kompromisong ito. Purihin ka, Ama namin, at Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ang humuhubog ng aming buhay. Mas mabuti pang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Mas mabuti na ikaw ang manguna sa amin. Mas mabuti na maghirap kami sa iyo kaysa maghirap kami sa mga tao. Sapagkat ikaw ay mabuti palagi at ikaw ay masagana sa biyaya, tatawag kami sa iyo at papakinggan mo kami. Sapagkat inangkin mo kami alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo. O Diyos, mahayag nawa sa aming buhay na kami mga tunay na mga anak ng Diyos. Kami po ay mga makasalanan
At kami po ay walang dahilan at walang kakayanan para maligtas namin ang aming sarili. Gayunpaman, biniyayaan mo kami, ang Espiritu ang siyang gumabay sa amin at nagdala sa amin sa pananampalataya at pagsisisi. Pagpalain mo ang aming evangelistic service mamayang hapon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot na langin. Amen.